Noong Abril 29, 1608 tumunog ang mga kampana ng simbahan sa buong Graz, Katimugang Austria. Umalingaw-ngaw ang kampana sa lansangan habang mabilis kumalat ang balita sa pagkamatay ng isa sa pinakamahalagang babae sa korte ng Habsburg. Ang babaeng iyon ay si Maria Ana ng Bavaria, biyuda ni Carlos Sacegedo, Arkiduke ng Austria na siya ring kanyang tiyuhin. Bagamat tila simple ang kanyang buhay para sa kanyang katayuan, ang pamilyang binuo at kahangahangang mga inapo ang dahilan kung bakit naging isa siya sa pinakamaimpluwensyang babae sa kasaysayan ng Europa. Ito ang kwento ng inang bunga ng pag-aasawahan ng magkakamag-anak na naging ina ng Europa noong ika-17 siglo. Si Maria Ana ng Bavaria ay ipinanganak sa lungsod ng Munich noong ika-21 ng Marso, 1551. Ito ay sa gitna ng mga digmaang panrelihiyon na pumupunit sa Alemanya matapos ang Reformasyong Protestante. Ang kanyang ama ay si Albert V, bagong Duke ng Bavaria matapos mamatay ang kanyang amang si Duke William IV isang taon nang nakalipas. Mahigit 40 taon naging Duke si William at napanatili niya ang Romano-Katolisismo bilang matibay na pananampalataya sa Timog Alemanya kahit may mga digmaang panreliyon. Si Ana ng Austria ang ina ni Maria Ana. Siya ay anak ni Ferdinand I, ang banal na emperador ng Roma mula 1556 hanggang 1564. Si Emperador Carlos I, hari ng Espanya at banal na emperador ng Roma, pinakamakapangyarihang tao sa Europa noong unang kalahati ng ika-16 na siglo, ay tiyuhin ni Ana. Si Maria Ana ay tuwirang inapo ng Bavarian House of Wittelbach at malapit sa Austrian at Spanish na sangay ng House of Habsburg na namuno sa halos kalahati ng kanluran at gitnang Europa at sa malaking imperyo sa Amerika. Sa buong kasaysayan, pinanatili ng mga nagharing dinastiya sa Europa ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-aasawa, kaya malapit silang makakaugnay gaya ng kanyang mga magulang. Magpinsang makalawa sila at kinailangan ng dispensa ng papa para ikasal noong 1546. Sa kabila nito, nagkaanak ang mag-asawa ng 7 at 5 sa kanila ay umabot sa hustong gulang, isang mataas na bilang noong ika-16 na siglo. Si Maria Ana ang ika-4 na anak at panganay na babae, kaya maingat siyang pinalaki. Kalagitnaan ng ika-16 na siglo kumalat sa mga korte ng Europa ang mga bagong ideya tungkol sa asal at edukasyon ng mahalika na malaki ang impluwensya ng The Book of the Courtier ni Baldassar Castellone. Nagbigay ang aklat ng gabay sa tamang asal, pananalita at edukasyon para sa maharlikang lipunan lalo na sa mga kabataang babae tulad ni Maria Ana sa Munich. Batay sa mga ideal na ito, tumanggap siya ng pino, makamahalika, malalim na katolikong at disiplinadong edukasyon na maghahanda sa kanya para sa kasal na may politikal na pakinabang para mapatatag ang katayuan ng pamilya. Nag-aral siya ng mga wika tulad ng Latin at Italyano, pati na rin ng musika at sayaw. Posibleng natutunan niya ang musika mula sa sikat na Flemish composer na si Orlando di Lassel na nagtrabaho sa Italia bago tumira sa Munich noong 1558 sa korte ng kanyang ama. Gayunpaman, walang edukasyon ang nakapaghanda sa kanya para sa kakaibang kasal na papasukin niya. Noong magang makabagong Europa, uso sa mga maharlika at aristokrata na pag-usapan na agad ang posibleng kasal ng kanilang mga anak kahit bata pa ang mga ito. Tungkol ito sa pagbuo ng pinakamahusay na mga alyansang pampamilya at diplomatiko na posible. Pero sa kaso ni Maria Ana, hindi ito nangyari o hindi man lang natin alam na nangyari ito. Marahil ay dahil lang kalagan na magulo ang kalagayang pampulitika ng Alemanya noon. Ayaw ng isang pinuno tulad ni Albert V na ipangakong ipapakasal ang kanyang anak na babae sa anak ng isang Aleman na Panginoon, tapos malalaman na lang nila pagdating ng kasal, 10 taon ang lumipas na biglang nagpasya ang lalaking pakakasalan na maging protestante samantala. Lalong pinahirap ng relihiyon ang lahat. Formal lamang na pag-usapan ang kasa ni Maria Ana mula lamang nung huling bahagi ng dekada 1560 nang malapit na siyang mag-20 taong gulang. Noong una, may mga pag-uusap na ipapakasal siya kay Juan Sigismundo Sapoya, ang unang prinsipe ng Transylvania, ngunit hindi ito natuloy. Noong Pebrero 22, 1568 nagpakasal si William Ikalima, nakatatandang kapatid ni Maria Ana at magiging Duke ng Bavaria kay Reneta ng Lorraine sa marangyang seremonya sa Munich. Nagpatuloy ang mga pagdiriwang ng 18 araw at dito unang nagkakilala sina Maria Ana at Carlos I, Arkiduke ng Austria. Sa gitna ng kasiyahan, sinabing labis na nagustuhan siya ni Arkiduke Carlos.
Mga 10 taon ang tanda niya kay Maria Ana at siya rin ay tiyuhin nito dahil siya ang nakababatang kapatid ng ina ni Maria Ana, si Arkiduke Sangsana ng Austria. Ngayon, marami ang magugulat sa ganitong kalapit na ugnayan. Sa Europa noong maagang modernong panahon, kadalasang napapakasal ang mga dinastiya sa sariling pamilya. Karaniwan ang kasal na magpinsan at kahit ang tiyuhin sa pamangkin, bagamat mas kontrobersyal, ay di rin bago. Halimbawa, ilang taon lang bago nito, pinakasalan ni Haring Felipe II ng Espanya ang pamangkin niyang si Ana ng Austria. Dahil dito, hindi nagtagal at nagsimula na ang negosasyon sa pagitan ni Dukeng Albert at Maximilian II. Si Maximilian Ikalawa ay nakatatandang kapatid ni Ana at Carlos na humalili sa kanilang ama na si Emperador Ferdinand I ng Banal na Imperyong Romano noong 1564 matapos itong pumanaw. Isa siyang kakaibang pinuno na hindi pa rin malinaw ang pananaw sa relihiyon. Maaring katamtaman siyang protestante pero maingat siyang hindi ito ipinahayag. Gusto niya magdala ng kapayapaan sa mga lupain ng Alemanya sa banal na Imperyong Romano, kaya nakita niyang mabuti ang kasunduang pag-aasawa para dito. Si Albert V, Duke ng Bavaria at ama ni Maria Ana, ay isang matatag na Katoliko na umaasang ang kasal ay magpapatibay ng ugnayan sa bahay ng Habsburg at magpapatatag sa adikaing Katoliko sa kanilang mga teritoryo. Inaprubahan ng kasunduan dahil sa magkatulad na interes sa politika at dinastiya, ngunit may hadlang pa rin kailangang lampasan. Dahil magtiyo sina Maria Ana at Carlos Ikalawa, ang kanilang pagsasama ay napapaloob sa ipinagbabawal na antas ng pagkakamag-anak ng simbahan at itinuturing na isang incestuous na kasal ayon sa batas ng simbahan. Dahil dito, kailangan nila ng pahintulot mula sa Papa para makasal. Dahil sa malaking impluwensya ng pamilyang Habsburg, madaling nakuha ang pahintulot mula kay Papa Pio X, kaya malaya nang makapagpakasal ang dalawa. Kaya noong ika-26 ng Agosto, 1571, ikinasal ang 20 taong gulang na si Maria Ana sa kanyang tiyuhin. Ang 33 taong gulang na si Archduke Carlos Ikalawa, pinuno ng Inner Austria, ang mga lupain ng Habsburg na nakasentro sa Styria. Isang marangyang pagdiriwang ang ginanap sa Vienna upang ipagdiwang ang okasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, noong Setyembre 10, 1571, pumasok ang bagong kasal sa Gretz na sinalubong ng 7 araw na ingranding pagdiriwang. Ang bagong kasal ay titira sa Graz. Bagamat teoretikal na pinamumunuan ng mga Austrian Habsburg mula Vienna, ang nakababatang sangay ng pamilya sa Inner Austria at Styria ay may sariling korte sa Graz. Isa itong semi-militar na kabisera ng rehiyon. Nasakop ng mga Ottoman Turk ang karamihan sa Balkans noong ika-15 at unang bahagi ng ika-16 na siglo at nang dumating dito si Maria Ana upang gampanan ang kanyang tungkulin bilang Archduchess ng Inner Austria, ang lungsod ay nakasentro sa isang malaking kuta sa Schlossberg Hill. Para sa babaeng lumaki sa tahimik na korte ng kanyang ama sa Munich, tiyak na malaking pagkabigla sa kultura ang maranasan niyang tumira sa hangganang militar na puno ng bayarang sundalo at kawal. Madalas pinamunuan ni Maria Ana ang gawain ng korte at nagkaroon ng malaking impluwensyang pampolitika, lalo na habang ang asawa niya ay namumuno sa mga kampanyang militar sa Timog. Ang hangganang ito ay makikita sa pagkakatatag ng Karlovac sa Croatia, isang lungsod kuta na itinatag at ipinangalan sa asawa niya para ipagtanggol ang Inner Austria laban sa Ottoman Turk. Habang wala si Charles the Head sa kampanya, naging tapat na tagapagtaguyod ng simbahan si Maria Ana, sinuportahan niya ang mga Heswita at hinikayat ang musika at buhay reliyoso sa korte. Dahil sa malalim niyang pananampalataya, sumali siya sa mga peregrinasyon at itinaguyod ang kontrareformasyon sa Styria. Ang arkidukesa na mahilig maglakbay ay laging kasama ang asawa sa mga biyaheng diplomatiko kahit sa malalayong korte gaya ng Polonya, Espanya at Transylvania. Sa kabila ng mga paglalakbay at tungkulin sa relihiyon at politika, higit na nagbigay kahulugan sa kanyang buhay ang pagiging ina na nagpatibay sa kanyang lugar sa kasaysayan ng Europa. Dahil si Maria Ana ay ginugol ang malaking bahagi ng kanyang kasal sa pagiging buntis at gaya ng makikita natin, nanganak siya ng mga anak na maghuhubog sa mga namumunong pamilya sa Europa. Tulad ng ibang babaeng maharlika noon, madalas nasusukat ang halaga ni Maria Ana sa kakayahan niyang magkaanak. Mataas pa rin ang bilang ng namamatay na sanggol at di mabilang ang nasawi dahil sa mga sakit tulad ng bulutong maging sa kabataan at maagang hustong gulang.
Para mabuhay ang isang maharlikang dinastiya, madalas na iniisip na kailangan ng hindi bababa sa 5 o 6 na anak sa paglipas ng panahon upang matiyak ang pagpapatuloy ng kanilang angkan. Sa aspetong ito, tiyak na hindi nabigo si Maria Ana. Mula nang ikasal siya kay Carlos noong 1500 at 71, halos palagi siyang buntis. Sa loob lamang ng 18 taon nagkaroon ng 15 anak ang mag-asawa. Mas kahanga-hanga kung ilan ang nabuhay sa kanila. 12 sa kanilang mga anak ay umabot sa pagkabata pambihira noong ika-16 na siglo. At kung isasalang-alang na ang kasal mismo ay nagbuklod sa magtiyuhin, ang kanyang tiyuhin at pamangkin, isang napakalapit na dinastikong pagsasama ng magkamag-anak na karaniwan sa makapangyariang angkan ng Habsburg, ang pagkabuhay at pagiging malusog ng napakarami nilang anak ay tunay na pambihira. Pinalaki ni Maria Ana ang kanyang malaking pamilya ng may sipag, ngunit mahigpit din. Malalim ang pananampalataya niya tulad ng kanyang asawa, kaya't malapit niyang tinutukan ang edukasyon at pagpapalaki ng kanyang mga anak. Ibinahagi rin niya ang maharlikang hilig ng kanyang panahon, tulad ng pagkagiliw sa marangyang buhay sa korte at pangangaso. Habang lumalaki ang kanyang mga anak, tinulungan niyang ayusin ang kanilang kinabukasan sa pamamagitan ng maingat na pag-aasawa ng ilan sa kanyang mga anak na babae sa makapangyarihang mga dinastiya sa Europa bilang mga pagpapakasal na kapakipakinabang sa politika. Ang lalong kapansin-pansin dito ay marami sa mga anak na ito ang naging mga makapangyarihang personalidad sa Europa noong ika-17 siglo. Dahil sa kanila, lumaganap ang lahi ni Maria Ana sa buong kontinente at tumibay ang impluwensya ng bahay ng Habsburg. Sa maraming paraan, tunay siyang tinawag ng mga historiador na ina ng Europa noong ika-17 siglo. Walang sapat na oras para talakayin lahat ng anak niya, pero silipin natin ang ilan sa mas kilala. Ang panganay na anak na nabuhay ni Maria Ana at Charles ay isang anak na babae na nagngangalang Ana na ipinanganak noong 1573. Noong 1572, nagpakasal siya kay Haring Sigismund, ang ikatlo ng pamilyang Vasar, maharlikang pamilya ng Poland. Bagamat maikli ang kanilang pagsasama dahil maagang namatay si Ana sa Warsaw noong 1500 at 78 sapat ang panahon upang maipanganak niya, si Władysław ika-4 na namuno sa Poland mula 1632 hanggang 1648. Kaya si Maria Ana ay naging ninuno ng ilang hari ng Poland at mga dakilang duk ng Lithuania. Ang pangalawang anak na babae ni Maria Ana, si Maria Cristina, ay ipinanganak noong 1574 at nagpakasal kay Sigismund Báthory, ang prinsipe ng Transylvania noong 1575. Naging mapaminsala ang kanilang pagsasama. Hindi naging masaya ang kasal nila, walang anak at kalaunan ay napawalang bisa pagkalipas ng ilang taon. Ang pinakamahalagang anak ni Maria Ana ay ang panganay niyang anak na lalaking nabuhay, si Ferdinand. Noong 1619, matapos mawala ang mas nakatatandang sangay ng Austrian Habsburgs, siya ang humalili bilang Archduke ng Austria at naging emperador ng banal na Imperyong Romano. Pinalitan siya ng anak niya si Ferdinand III na namuno sa mga lupain ng Habsburg at naging banal na emperador ng Roma. Dahil dito, ang mga inapo ni Maria Ana ay nanatiling mahalaga sa politika ng Europa sa maraming siglo. Sa katunayan, ang mga namuno sa Austria hanggang sa pagtatapos ng monarkiyang Habsburg noong 1918 ay matutunton ang kanilang lahi pabalik sa kanya sa pamamagitan ng sangay ng pamilya ni Ferdinand. Nagpakasal kay Haring Felipe III ng Espanya noong 1500 at 79 si Margarita ng Austria, isa pang anak ni Maria Ana. Sa kasalang iyon, naging lola si Maria Ana ni Haring Felipe ika-4 ng Espanya na namuno hanggang 1665 at lola sa tuhod rin siya ng huling Habsburg na hari ng Espanya, si Carlos II. Isa sa mga anak na babae ni Margarita ay nagpakasal din kay Haring Luis XIII ng Pransya noong 1615, kaya si Haring Luis XIV ng Pransya ang absolutistang monarko na namuno sa Pransya mula 1600 at 43 hanggang 1715 ay apo sa tuhod ni Maria Ana. Ang listahan ay nagpapatuloy pa sa isang hindi kapanipaniwalang paraan pagkatapos nito. Si Maria Magdalena, ang bunsong anak ni Maria Ana at Carlos, ipinanganak 1589, ay nagpakasal kay Cosmo II, dakilang duke ng Tuscany sa Italya, kaya naitatag ang karapatan ng Habsburg sa bahaging yon ng Italya hanggang ika-19 na siglo. Si Constancia ay nag-asawa kay Haring Sigismundo III ng Polonia 7 taon matapos siyang mabalo dahil sa kanyang kapatid. Kahit ang mga anak ni Maria Ana na hindi nag-asawa ng maharlika ay nagkaroon ng kahangahangang buhay.
Si Arkiduke Maximiliano Ernesto halimbawa na ipinanganak noong 1583 ay sumali sa sinaunang Teutonic Knights at naging isang kilalang komandante militar sa Timog na hangganan sa digmaan laban sa mga Turko. Namatay ang asawa ni Maria Ana noong 1570 sa edad na 50. Malaking impresyon na agad ang naidulot ng pamilya sa Gretz noon. Halimbawa, sina Maria Ana at Charles ang nagtaguyod sa pagtatayo ng Universidad ng Gretz sa lungsod noong 1585. Hanggang ngayon, ito pa rin ang ikalawang pinakamatanda at prestiyosong universidad sa Austria matapos ang 4.5 siglo. Nang mamatay si Charles noong 1570, humalili ang panganay niyang anak na si Ferdinand Ikalawa na magiging emperador bilang pinuno ng nakababatang sangay ng pamilya at namuno sa Inner Austria mula sa Gretz. Nagpatuloy ang kanyang ina sa pagbibigay ng payo at impluwensya sa kanya sa mga susunod na taon. Di madaling maintindihan ang pagsiklab ng 30 taong digmaan noong 1600 at 18 kung hindi isa sa alang-alang ang malaking reliyosong impluwensya ni Maria Ana sa kanyang anak. Desidido si Ferdinand na ibalik ang dominasyon ng Katolisismo sa banal na Imperyong Romano, isinulong ang mga patakarang alinsunod sa paniniwala ng kanyang ina at sinuportahan ang kontrareformasyon sa kanyang nasasakupan. Bago naging pinuno ng Habsburg, mahalagang figurang pampolitika na si Ferdinand. Sa magulong huling taon ng pamumuno ni Rudolf II, emperador ng banal na Imperyong Romano, humina ang autoridad ng imperyo dahil sa lumalalang kalusugan niya sa pag-iisip. Nagkaroon ng matinding labanan sa dinastiya na nauwi sa pamumuno ng kapatid ni Rudolf na si Matthias, emperador ng banal na Imperyong Romano. Ang mga labanan ay nagdulot ng kawalang tatag at tensyong pampolitika na humantong sa 30 taong digmaan. Matagal nang pumanaw si Maria Ana bago iyon. Sa kanyang huling taon, kahit lumaki at nag-asawa na ang mga anak at iniwan siya at nagpunta sa Madrid, Warsaw at Florence, nanatili siyang may malalim na pananampalataya, tumulong sa mahihirap at nag-alaga sa may sakit at buntis. Sa huli, iniwan niya ang korte at nagretiro sa kumbento ng Purcle sa Gretz, kung saan ginugol niya ang natitirang buhay sa tahimik na panalangin at pagmumuni-muni. Pumanaw siya roon noong ika-29 ng Abril 1608 sa edad na 57. Una siyang inilibing sa kumbento pero kalaunan inilipat ang labi niya sa Habsburg Mausoleum. Sa susunod na siglo, ang kanyang mga apo at apo sa tuhod ay mamumuno sa mga kaharian at estado mula sa mga kabisera gaya ng Vienna, Madrid, Paris, Warsaw at Tuscany. Dahil sa kanila, kumalat ang kanyang dugo sa mga namumunong pamilya sa Europa kaya tinawag siyang ina ng Europa ng ika-17 siglo. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol kay Maria Ana ng Bavaria. Sana ay naging kawili-wili ito para sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento at kung may mga suhestyon kayo, sabihin din ninyo sa ibaba sa mga komento. Kung gusto nyong mas marami pang paksa tungkol sa mga maharlika o mga paksang katulad nito, sabihin lang para makapag-research ako. Sana nakasubscribe at naka-on notifications kayo para makita agad ang mga bagong upload ko. Siya nga pala, hanggang dito na lang muna ako, kaya magkikita-kita tayo muli sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!